Naimbag amalam kada kayo, amen. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga ka-KK Guapa subscriber at mga manonood ng videong ito. We just uploaded our video taken when we visited the open house of the Ordinita Philippine Temple. Since hindi po tayo kalayuan sa Baguio, we decided to go up to Baguio, the summer capital of the Philippines. Welcome to Baguio! At this moment, we're driving through the tunnel going to the city proper. The last time I was in Baguio was in 2007. Noong mga panahon iyon, hindi pa ganun katindi ang init na nararanasan natin sa Pilipinas. Ngayon dahil summertime at sobrang init, it's just worth to spend at least a day or two in Baguio. Here we are, we're enjoying the sceneries at ito ngayon nakikita ninyo yung considered na most populous mountain dito sa Pilipinas, ang mountain na ito na makikita ninyo sa Baguio. At nandito na po kami sa transient house na na-rent out ng aking bayaw at saka it's a 3-bedroom po na apartment, napakaganda po niya. Courtesy po ang travel na ito ng aking bayaw at ang kanyang kapatid na si Jojo. Thank you so much for tagging me along. The following day, our first stop will be Strawberry Farm. And of course, dahil pupunta tayo sa Strawberry Farm, let's not forget to kahit malamig ang panahon dito sa Baguio, kailangan pa rin na ma-experience natin ang strawberry ice cream. There you go. Kapatid ko talaga, oh. Walang sinisino. Ngunit Zizi may pinagdadaanan ng sama ng kanyang tingin sa kanyang ama. Now, let's take a quick look kung ano ang mukha ng Strawberry Farm bago po tayo pumasok at makikipitas ng mga strawberries. Let's go! Let's enjoy the Strawberry Farm and pick some strawberries. Pag umambon, may orange din ba dito? Sa Sagada. May orange. Sa inyo po tong farm? Opo, kanya-kanya po. Sarili niyo po to? Hindi po, taga-alaga lang po. Taga-alaga lang. Yung boss nandun. Ah. Yan lang. Sa, ayan. Yan. Dito tayo, kung gusto niyo dito sa brown. Pero sinabi ni Juliet, pwede. Yes, hanggang doon. Ma'am, dito po. Ayan, may malaki doon, oh. Maganda. Ito, oh, may malalaki. Okay. Come on, here. Let's go here. Yeah. It's okay. Let's just clean it up later. Oh, there's a. You turn around the other side, Zay. There's one big one there on the other side. You turn around on the other side, you can easily pick it. Okay. No, don't throw it because it will. There's another one, Z. Look, there's another one. Hiding. Oh, don't throw. Okay. Can you see that? Looks like it's a big one as well. Can you see that? Is it good one or bad? Let's see. Let me do hunting. Sometimes the big ones are hiding. You like that? Oh, I think this one's it.
Look at that. Credit. Turn to the other side. Go to the other side, see. So you can pick it. Here. Yeah, there. This one. Oh, you want more? Sabi mo nila, Mami, I just got the big ones. Kunin sana ni Z kanina, pero medyo maliit. No, yan. Use your scissor. Pero yung malaki eh. Good job, Z. Show me your strawberries, Z. Z, show me strawberries. Good job. They're, Pagkatapos mag-enjoy sa strawberry farm, brush ng sapatos, lalo't white. Hi! O, dito ka. Nakakita ako agad ng upuan eh. Hindi ako niya pinabayad. Nandun ako sa loob ng CR. Pero basa ko pa rin kasi hindi pa rin ina. Other side, the other side. Turn around. Hayun, na-enjoy ang pamamimitas ng strawberry, ngunit putik naman ang dinulot sa mga puting sapatos. Then after this, after brushing our shoes, we went straight and we found the kuya na nagbebenta ng strawberry flavored taho. 50. Isa lang. Patikim ko lang sa kanila. Strawberry taho. Ay, walang buo. Meron po. Lagi natin si Mama. Sa babaw. Ano po yan? Thank you, kuya. Strawberry taho. After po namin ma-enjoy ang strawberry farm, nagtuloy-tuloy na po kami. Kung makikita po ninyo, napaka-traffic po ng Baguio dahil po summertime, maraming umaakyat. Ngayon, ang papupuntahan po natin ay ang colored houses na kung saan makikita din po natin sa Baguio. Tingnan po ninyo, ang ganda. So, hindi pa po tayo nakababa, kailangan pa po nating mag-park. Ayan na, finally nakapark na po tayo. Be careful lang po sa pagtawid kung gusto po nating magkaroon ng picture-picture dito sa colored houses na ito. Ayun, tumawid ng aking mga kasamahan sa galang ito. Welcome to La Trinidad. Ayan, hindi buo ang stopover na ito kung walang maraming angle sa picture. Pero tayo hindi mahilig dyan. Kaya ang ating gagawin, just to take videos para may souvenir tayo na nag-stop over tayo sa lugar na ito. Ngunit curious ako kung ano ginagawa ni Z. Ano tinitingnan mo dyan sa ilalim? Look at this colored houses, blue, orange, yellow combination. Napakaganda po tingnan. Yung mga bahay hindi naman ganun kaganda, but when you look, kung nandun ka po sa baba, ma-amaze ka na maganda. Sino kayo napag-isip nito? Curious lang ako. Hindi kaya, ako naman, hindi, besides na curious ako, yung nakikurious din ako, hindi kaya mahuhulog itong mga bahay na ito sa gilid ng bundok. Of course, ang mga pinturang ito ay sponsor daw to ng isang paint
company in the Philippines. Pero ang tanong ko talaga, sino nakapag-isip na kailangang pinturahan siya? So besides na nagpo-promote sila ng kanilang pintura, somebody talaga started this concept. I'm not sure if they asked donation from the painting company or talagang yung painting company ang nag-propose sa kanila na pinturahan ang mga bahay na ito. Anyway, if you know the answer, kung meron po kayong alam sa background kung bakit nagkaroon ng colored na painted houses dito sa La Trinidad, Baguio, just comment down below. I would appreciate your comment. Also, doon po sa mga bahay na ito, by the way, kasi I had a little conversation doon sa kuya na nagbebenta ng taho flavored strawberry. Sinabi niya po na yung mga bahay daw ay mga sturdy naman ang kanilang foundation, gawa ng yung part daw na ito ng Baguio ay bato. So, it is na ano po yan siya, very strong daw yung pagkaano niyan, pagkagawa niyan. Kaya hindi daw yan delikado sa mga, let's say, sa mga untoward weather condition or kaya yung earthquake kasi bato daw yung tinitirikan ng mga bahay. Hayun, hindi pa pinalampas sa viewing deck. Naglakad-lakad pa sa hanging bridge para ma-experience. Akala ko papasok pa sila sa looban ng mga bahay. Yun pala, nag-picture-picture lang. Now, for our next stopover, pupunta po tayo sa Mines View Park. Dito na part po, medyo hindi siya ma-traffic. Ganyan. Mines View Park, Baguio. Welcome! One thing po na nilo-look forward ng mga visitors na nagsa-stop over sa Mines View Park ay pagpa-picture sa colored na mga kabayo na suot ang traditional clothing ng Baguio City. Ganon din isang bagay na na-appreciate ko dito, yung mga senior citizen, you can take a picture with them na nakangiti po sila. Ayun, ang aking bayaw. Ini-enjoy niya, feel niya talaga yung kanyang traditional clothing. Si Zidin, feel din, no? Ayan sila, magpapapicture sila ngayon sa mga senior citizen. Dahil turista lang tayo dito at saka hindi naman tayo native ng Baguio, kaya having an opportunity na makapag-picture po sa mga talagang mga matatanda or natives of Baguio, talagang you feel like you're one, di ba? So, at saka sa pagsuot po ng traditional na clothing nila, you're not just wearing it simply because for pictorial purposes, but you have to really have a feel of the culture. Ito, bababa na tayo dahil pupunta tayo dun sa viewing deck ng Mines View Park. After Mines View Park, tumuloy-tuloy na po tayo kasi we don't have enough time. Naghabol po tayo ng oras, so kailangan natin makababa ng Baguio habang hindi pa dumidilim. So pupunta po tayo ngayon ng Pangasinan. Sa pag-uwi po natin ngayon, ang atin pong dadaanan ay Cannon Road. So may experience po natin mag-off-road. So since dahil nakikiride on tayo sa Fortuner ni Jojo, so kinaya siya ng Fortuner. Here we go. We are on our way back to Manila. So habang pauwi po tayo, kumukuha lang tayo ng mga konting videos na makikita ninyo when you travel in Baguio. I-enjoy po ninyo yung mga tanawin sa Baguio. See you later!
Dito po sa daanan na ito, wala pong masyadong maraming sasakyan gawa ng alam nila na sira po ang Canaan Road. Ngunit kami, dinaanan pa rin namin because we wanted to experience to see the putol na ulo ng leon na yan. Yan po ay sponsored ng Lions Club of the Philippines. Ngayon, tuloy-tuloy lang tayo. Very soon, mag-off-road na po tayo dahil ang Canaan Road ay sira po siya. So, sa biyaheng ito, make sure to use your eyes. Nakita niyo po yan? Yan. Use your eyes. Again, wag niyo pong kalimutan kung kayo po'y nagda-drive, always use your eyes. Nakita niyo yan? Use your eyes. Ayun, liliko tayo dyan going to Manila. Ito na po ang umpisa ng pag-off-road natin. Something that I really like best when we are on the road. For those who are asking how it look like, kung safe po ba ang pagdaan sa Canaan Road, ito po yung mukha niya. So wag po kayong mag-alala, nung time po nang dumaan kami, okay naman siya. Pero hindi po natin alam, anytime soon, baka meron na namang matiphag or magbigay na daanan doon. Pero so far, according to my friends na recently dumaan na rin, sabi nila, everything is still okay. It's almost the same katulad ng pagdaan namin. Sinadya po nating slow-mo ang video na ito para makita po ninyo exactly how it look like kasi gaya ng sinabi ko, marami pong nagtatanong kung ano po ang condition ng Canaan Road at ito po siya. May isang bagay akong napansin sa pagdaan namin dito. Marami po siyang nakasakong mga lupa. So, naisip ko lang kasi doon sa amin, nakapunta ako ng lugar na kung saan mayroong mga mining activities. So, I was wondering, nasira ba ito because of too much mining activities here? Kaya nasira ang Canaan Road? At saka isang bagay na nakita ko po, marami pong butas ang bundok. So, nasira po ba ang Canaan Road dahil sa mining activities? Anyway, only those who are in authority and those who are in a position can really tell what happened to Canaan Road kung bakit nasira siya. At saka, dahil sa nakikita ko na napakaraming sako-sako ng lupa, so I was just wondering, baka, yan, tingnan nyo po yan, yung butas na yan, if you can see that. So, parang butas siya ng mga miners kasi ang pagkakaalam ko po, dito po sa parting ito, marami pong mga miners. So, whatever po yung pinagagawa nila sa nature natin, it is their own lookout. Pero ang masasabi lang po natin, sana naman po sa mga bagay na yan, ingatan po natin. Lalo-lalo na titingnan niyo po yung nangyari sa Canaan Road. Nasira po siya dahil sa, siguro, ang ano ko dan, ang assumption ko dan, dahil siguro sa too much mining, kaya nagbigay po yung lupa sa gilid. So, sana mai-restore ka agad yan.
Finally, we almost made it na makatawid na po dito sa nasirang daanan sa Canaan Road. Paakyat na po kami. So, natapos na tayo doon sa off-road na yon. Hindi ko ma-express. Parang masakit tingnan kung ano nangyari. Kasi there could be some participation of human activities kung bakit nasira yung lugar na ito. So, napakaganda. Alam ko po na napakaraming natural resources deposit dito sa parte na ito ng Pilipinas. Ngunit sana iniingatan ng konti para hindi naman ganon ka masira yung napakagandang nature na ito. Sa pagbiyahe natin ng tuloy-tuloy, enjoy nyo lang po yung mga nakikita ninyo sa kapaligiran. Napakaganda po tingnan. Amazing. Dahil summer, of course, expect na medyo tuyo po yung ating mga pananim. Hindi po ganun ka-green ang ating mga kabundukan. Pero nandun pa rin yung tunay at ganda ng ating bayang Pilipinas. Finally, pababa na po tayo ng La Trinidad Provinces. Nandito na po tayo sa probinsya ng La Union. Hanggang sa muli po, maraming salamat sa pagsama po ninyo sa amin, sa aming biyaheng Baguio. Please don't forget to hit the notification button para po kayo ay ma-notify ng mga bagong biyahe natin. At saka paki-follow na rin and subscribe tayo sa ating biyahe KK Guapa, A Road to Recovery. At marami pa po kaming video na i-upload para sa inyo. Ibabiyahe po natin ang buong Pilipinas. Maraming salamat po and I hope everyone enjoyed. If you have questions or clarifications, please don't forget to drop a comment below. Thank you so much for watching.